Hello guys, magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning everyone. Ito naman po kaibigan si Jake. Papunta na po tayo ng trabaho, nagmamaniho po tayo. Sana po hindi sa mabuti kayong kagalagayan, no? Bakit, ang topic natin for today, bakit maraming tao nagka-problema sa kanilang financial? Well, I'm not a financial expert, pero sa palagay ko guys, may mga factors. Una-una, maraming utang. Kung marami kang utang at pumapasok na income sa'yo monthly or daily ay hindi sapat, siyempre may hirapan ka financially kasi magbabayad ka ng utang, interest, etc. at kung ano-ano pa kung marami kang utang. Pangalawa, walang trabaho, walang negosyo. Okay? Siyempre kung wala kang income na pumapasok, mapipilitan ka talagang umutang. Especially tumataas ang ating mga gastusin sa araw-araw. Pangatlo, poor financial management. Alam nyo guys, ang financial management hindi lang po ito referring sa pagninegosyo. Nagre-refer din ito kung paano natin i-budget ang mga pera na pumapasok sa atin every payday or negosyo or monthly. Dapat kasi alam natin kung ano ang basic na babayarin natin, no? Mga tubig, ilaw, kuryente, no? Kung ano-ano pa dyan, no? Dapat matutunan natin yan, no? Hindi naman siya mahirap, actually it is more on common sense din na paghandle ng pera, no? Number 4, no? Maluho. Pina-priority guys ang mga bagay na hindi naman essential, tulad ng sobrang mahal na cellphone, iPhone 17 Pro Max. Kahit mayroon naman siyang Android na pwede pa namang magamit, isa din yun ng mga dahilan, no? At saka panglima, maliit na sahod. No, kung sobrang liit ang sahod at saka marami kang ginagastusan, definitely mahirapan ka financially, no? So yun po ang 5 dahilan kung bakit maraming tao ang nahihirapan financially, no? So sana po matutunan natin kung paano tayo mag-manage ng ating pera para hindi din tayo malagay sa sitwasyon na nasa-stress tayo. Maraming salamat po. Please follow me in my Facebook and YouTube channel. Maraming salamat po guys. Ingat po tayo lagi. Ito naman po ang kaibigan News Jake. Paalam.